Muli na namang nagngangawa ang China dahil hindi pinayagan ng Amerika ang kanila mga barko na papunta at paalis ng Iran. Ayon sa China ay pinapalala lamang umano ng Amerika ang gulo sa Middle East at napaka-irresponsableng hakbang umano itong ginagawa ng Amerika. Alamin na buong detalye mamaya. At sa umiiral naman na ceasefire sa pagitan ng Iran, Israel at Amerika abay naglunsad ng drone strike ang IRGC sa Iran at tinarget nito ang isang pasilidad ng Quds. Agad na magrumisponde ang France at pinabagsak nito ang drone ng Iran gamit ang isang Rafale fighter jets. Sa patuloy na operasyon ng US forces sa Strait of Hormuz ay inihayag ng US Central Command kahapon na sa unang 24 oras ay wala umanong barkong nakalusot sa kanilang blockade at mayroon ding 6 na merchant vessels ang sumunod sa utos ng mga puwersa ng Amerika ang bumalik sa isang daungan ng Iran sa Gulpo ng Oman. Sinabi ng CENTCOM na higit sa 12 warship ang kalahok sa blockade na ito at lahat ng kilos ng mga barko sa Golpo ng Oman at Persian ay kanila umanong namomonitor. Sinabi rin ng CENTCOM na ang kanilang USS Tripoli na may sakay na mga helicopter at F-35 fighter jets ay nagsagawa rin ng night flight operation sa paligid ng Persian Gulf. Naglabas naman ng babala si US President Donald Trump sa Iran na anumang tangkang pag-atake sa kanila mga warship na nagsasagawa ng blockade ay makakaranas umano ng fire and fury. Tugon naman dyan ang tagapagsalita ng IRGC na kung ang seguridad ng daungan sa Iran ay nanganganib na ay wala rin umanong ligtas na daungan o dagat sa Golpo ng Oman. Habang muli na namang binatikos ng China ang Amerika kung saan tinawag ng tagapagsalita ng China Foreign Ministry na si Goh Jacun ang panghaharang sa Strait of Hormuz na isa umanong mapanganib at irresponsableng hakbang. Palalalain lamang umano nito ang komprontasyon at isa sa panganib ang nabigasyon. Dagdag pa nito, ang Strait of Hormuz ay isang mahalagang ruta ng international na kalakalan at ang tunggalian ay dapat na tumigil sa lalong madaling panahon. With the temporary ceasefire agreement still in place, the United States ramped up military deployment and resorted to a targeted blockade. This will only aggravate confrontation, escalate tension, undermine the already fragile ceasefire, and further jeopardize safe passage through the strait. It is a dangerous and irresponsible move. China believes that only a complete ceasefire can fundamentally create conditions to ease the situation. Panay ngayon ang kahol ng China dahil apektado ang kanilang ekonomiya. Maraming mga payo ang China tungkol sa kapayapaan at paglutas ng hindi pagkakaunawaan tulad ng magpigil, mag-usap ng mahinahon at magtatag ng mapayapang kasunduan na para bang napakabait na bansa. Pero sa likod niyan, ang gawain ng China ay mag-imbento ng mga mapa, palawakin ang teritoryo sa pamamagitan ng pambubuli sa Taiwan, Japan at Pilipinas. Samantala, ayon naman kay GC Waters, ang halaga umanong mawawala sa Iran araw-araw dahil sa pagsara ni Trump sa negosyo nitong langis ay nagkakahalaga lang 400 million a day at 13 billion naman a month. At kapag tumagal umano itong ipinapatupad na blockade ng Amerika, ay unti-unti nang mag-shutdown ang mga langisan ng Iran. Now the Iranian oil blockade is probably the knockout punch. The Iranians are trying to outlast us. The longer the war goes on, the longer their regime can hold off a revolution. But their economy is experiencing a crippling depression. This blockade's costing the regime almost $400 million a day. That's $13 billion a month. Plus, the Iranians can only store oil for about 2 weeks before they have to start shutting off wells. Ayon naman sa commander ng US Central Command na si Admiral Brad Cooper ay tinatayang nasa 90% ng ekonomiya ng Iran ang pinapagana ng international na kalakalan sa pamamagitan ng dagat. At sa loob ng wala pang 36 hours mula nang ipatupad ang blockade ay ganap na itinigil ng puwersa ng Amerika ang kalakalang pang-ekonomiya na pumapasok at lumalabas sa Iran sa pamamagitan ng dagat. Emirates, UAE, this is Oman, and this is Iran across the Strait of Hormuz. Now, on this map here, what you see, all these red dots, there are anywhere between 16 and 32 ports that the Iranians operate, either here in the Persian Gulf or out here in the Gulf of Oman. And these would be some
of the ports that the U.S. Navy would try and interdict in this blockade, all right? Trying to force Iran's hand. We showed you this yesterday. I want to go back to it yet again, okay? In the yellow marker here, I can show you what the Iranians want to happen and what the normal trade has been. This is the normal shipping route, right? It goes over the tip of Oman here, United Arab Emirates here, Iran is over here. And this is what the Iranians want around this island here, all right? That's called Larak, L-A-R-A-K. And that's what the Iranians would like to see happen. However, what we're seeing right now with this bottleneck here in the Strait of Hormuz, Pero naglabas naman ng report ang isang lokal na reporter ng Iran na si Mujtaba Beglarey upang ipakita at sinasabi sa publiko na wala naman umanong blockade sa Strait of Hormuz. نزدیکی اسکله حقانی و پشت سر من نفتکش‌ها و کشتی‌های مختلف داخلی و خارجی رو می‌بینید که در شهر بندرعباس هستیم. همونطور که می‌بینید در Nabanggit niya dito na nasa Bandar Abbas siya. Dagdag pa nito ay napaka-normal umano ng pamumuhay ngayon sa Iran. زندگیشون رو پی گرفتن، آتش بس برقراره و مردم Habang ang Amerika naman sa ngayon ay lumalakas naman ang kita sa pagbebenta ng kanilang langis kung saan ayon sa report ay higit sa 120 oil tanker ang tumungo sa Amerika upang doon bumili ng langis. Yan ay kasunod ng anunsyo ni Trump na pumunta lamang sa Amerika ang nais na bumili ng langis dahil marami anya ang Amerika nito. A ship tracking firm reports 121 empty oil tankers are making their way to the United States of America. 68 of those 121 vessels are very large crude carriers capable of carrying 2 million barrels apiece. President Trump has urged countries squeezed by Iran's disruption of the Strait of Hormuz to turn to American energy supplies instead. Maraming mga nagsasabi na langis daw ang habol ng Amerika sa Iran pero ayon kay Trump ay hindi niya kailangan yan dahil marami umano niya ng Amerika. Totoo yan dahil kahit anong search pa ang gawin mo ay lalabas sa resulta na Amerika nga talaga ang pinakamalaking oil producer sa buong mundo. Samantala, habang kasulukuyang ipinapatupad ang ceasefire, abay naglunsad ng drone strike ang IRGC sa Iran at tinarget nito ang isang base ng Kurdish militant group sa Iraq malapit sa border nito. Kitang tinamaan ang pasilidad ng Kurdish. Hindi nakaganti ang Kurds dahil wala naman itong mga drones o missile system. Muli pang naglunsad ng drone ng IRGC sa Iran, ngunit agad yang pinabagsak ng isang Rafale fighter jets ng France. So bakit nga ba nagkaroon ng France sa lugar at tumulong pa ito sa pag-intercept? Ang France ay mayroong aircraft carrier sa Mediterranean malapit sa Cyprus mula pa noong nagsimula ang gyera sa pagitan ng Iran, Israel at Amerika. Layo ng aircraft carrier na ito ng France na depensahan ang NATO base sa Cyprus at pinapabagsak nito ang mga missiles at drone na patungo sa Turkey at Cyprus. Samantala, sa Yemen naman, abay masayang-masaya ang mga Houthi dahil binisita sila ni Trump. Isa itong impersonator ni Trump at hindi ito ang legit na Trump.